Naging pambayad utang si Mrs. Bakit kaya may mga taong mapagsamantala sa pagkakataon, kung kailan ka lugmok na lugmok, doon naman sila papasok, at wala ka nang magagawa kung hindi lunukin ang pride at kahihiyan. Ako nga pala si Arnie, sa kasalukuyan ay wala akong trabaho, after ko maoperahan last month, at hindi ko alam kung makakabalik pa ako sa aking trabaho, lalo na ang nature ng work ko ay kailangan ng lakas at mabilis na kilos. Ang company ko naman nagbigay din ng tulong pero hindi naman sapat, sa gamot ko lang kulang pa, paano pa sa dalawa naming anak? Noong wala pa akong sakit, maayos naman ang relasyon namin ng wife ko, na ibibigay ko naman ang pangangailangan ng family ko. 3 years ago, nagpabinyag ang kapitbahay ko na kaibigan ni Mrs. Kinuha ako ng hinong, nakilala ko din ng araw na yon ang ibang hinong at hinang, isa na doon si Paring Marshall. Siguro kinuha siya ng hinong dahil alam na may pera. Sinagot din kasi ni Paring Marshall ang alak at ibang pagkain, iba pa yung pakimkim. Meron kasi itong business, at nasa abroad ang asawa niyang nurse. Kaya sa amin lahat nanhinong siya ang nakakaluwag sa buhay. Simula noon naging kaibigan ko siya, minsan dumadalaw sa bahay, at minsan nagshashat kami, minsan naman sa bahay nila at nakasama ako ng isang beses. Lately nang magkasakit ako, nahirapan kami sa financial, lalo na at ako lang ang nagtratrabaho. Nakita yon ni Paring Marshall, tumulong siya sa akin. Nagbigay siya ng cash, nahihiya nga ako, pero need talaga namin, lalo nang naoperahan na ako. Ang ginawa ko, umutang na lang ako sa kanya pambayad sa hospital. Hindi naman siya nagdalawang isip na magbigay, saka ko na lang daw abutan kapag maka-fully recovered na raw ako. Nagpasalamat talaga ako sa kanya at tinanaw ko na utang na loob iyon, pero sa natuklasan ko sa ngayon, parang hindi na ako makaka-recover sa sakit. Paano pa ako makakabayad sa kanya? Stress na ako kakaisip sa kanila. Ang misis ko kasi nagpaalam sa akin na papasok daw doon sa tindahan na shop ni Paring Marshall, at kahit paano raw mabawasan ang utang namin sa paunti-unti na hulog. Bukod sa pagbantay sa shop, nag-offer na rin ang misis ko na siya na lang daw maglaban ng damit at maglinis ng bahay ni Paring Marshall para hindi na magbayad sa iba. Ayoko man sana, pero kailangan din talaga, lalo pa at nag-aral ang dalawa naming anak. Sa unang araw pa lang ni Mrs. doon bago na agad ang cellphone niya, mahilig kasi si Mrs. mag-selfie at mag-videos ng sarili. Binigay daw ni Paring Marshall para may kontak siya sa amin if may need sa shop niya, luma na kasi ang cellphone niya at mabagal na. Hinayaan ko lang din dahil nakakatulong naman, pero habang tumatagal, may napapansin ako na pagbabago kay Mrs. Dati nakakapagluto pa sa bahay, ngayon aalis ng alas 8 ng umaga, alas 10 na ng gabi ang uwi. May isang araw na naliligo ang asawa ko, naiwan niya sa upuan ang bago niyang cellphone. Kusa ko na itinulak ang wheelchair na sinasakyan ko at lumapit sa cellphone niya. Dinampot ko dahil nagandahan ako. Sinubukan ko na buksan pero may password. Nagtry ako ng password para mabuksan ko. Alam ko kasi si Mrs. na mahina pagdating sa mga gadget. Ako pa nga ang gumawa ng Facebook account niya noon at Google. Madali ko lang yun na nabuksan. Nagtingin-tingin ako ng picture at videos. Pero biglang akong kinabahan sa mga nakita ko na pictures at videos. Si Paring Marshall at si Mrs. sweet na sweet sa mga picture. At ang isa pang nagpahina sa akin ay ang video nila. Lalo pa at nasa loob sila ng isang kwarto. Kung hindi ako nagkakamali, kwarto ni Paring Marshall yon. Abala silang dalawa sa malaswang ginagawa. Sinend ko agad sa aking account ang mga picture at videos, naramdaman ko kasi napatapos na si Mrs. Ibinalik ko ang cellphone sa upuan, at lumayo ako, hindi ko mapigilan ang umiyak, nakita pa nga ako ni Mrs. na nagpupunas ng mata, nagtanong pa siya sa akin kung bakit daw ako nagpupunas ng mata. Sabi ko na lang na puwing lang ako. Umalis siya na tulad ng dati at ako ay naiiwan sa bahay, halos maghapon ako nag-isip ng kung ano-ano. Naawa ako sa sarili ko, baldado na ako. At wala na akong silbi, tapos ganito pa ang gagawin sa akin. Napakasakit. Gusto ko siyang awayin. Pero paano? Mismong sarili ko, hindi ko kaya, paano pa ang mga anak ko? Kaya habang nasa bahay ako at nakasakay sa upuan na digulong, nag-iisip ako na si Mrs. at si Paring Marshall ay nagtatampisaw sa kaligayahan. Plano ko pag nakarecover na ako, doon ako mag-file ng case sa kanila, gamit ang nakuha ko na ebidensya. Pero paano ako makakarecover kung laging pag-aalala ang nasa isip ko? Ano po kaya ang dapat kong gawin?